Hello, magandang araw po. Yan, dinig nung yan. Ayan, mga kaibigan, hello po. Ito po ang ating usapang Bahay Pag-ibig. Ang tagal kong pinospone to or sorry na sa mga nag-aantay. Medyo busy po kasi ngayon. Medyo busy ngayong December. Ang dami marami tayong ginagawa, ano? Kaya isisingit-singit lang muna natin to ngayon. Pero alam ko naman po na iniintay po ninyo ito, yung kwento ng aking pagkuha ng isang foreclosed property sa Pag-ibig. So, umpisa na natin. Yan. So, ang unang katanungan, diretsuhin na natin yung sagot para, mabilis tayong matatapos ngayon. Hindi pa nga nag-uumpisa tapos na agad. Bago po magsimula pa lang lahat, gusto ko magbigay ng disclaimer na lahat ng ginawa ko at sasabihin ko ay base lang sa personal na experience ko at iba-iba tayo kasi ng goal kung bakit natin gustong kumuha ng bahay. So, nung mga time na yun, kasi 2022, syempre, medyo pandemic, ganyan. So, naisip ko talaga na doon ako kukuha dahil mababa eh. Ang daming nagbebenta ng bahay. Ang kaso, hindi ko ma-afford. Kaya nag-foreclosed ako. Kung napanood po ninyo yung part 1 ko dito, sinabi ko na kung bakit. Kaya resort ako sa pagkuha ng foreclosed property, but dito siya sa parehas na subdivision kung saan ko gustong kumuha talaga ng bahay. May mga model house kasi doon magaganda. Sabi ko na naman yun nung part 1 eh, na kumuha ako doon pero hindi ko na naituloy yung pagbabayad kasi hindi ko na kinaya. Medyo nawalan ako ng mga customer or bumaba lalo nung pandemic. So, mga ilang buwan ko lang siyang nabayaran, ganyan. Yung original price ng bahay dito sa pinagkuhanan ko, dati ay nasa 20,000+ yung hulog ko dyan. Pare, kayang mag-afford ng 20,000+ per month. Actually, 28 to 32. Hindi ko alam ba't ko kinaya yun. Kasi ngayon, 11,000 na lang yung binabayadan ko dito sa bahay na to. Pero, pag-usapan natin siya ngayon, no? Again, iba-iba tayo ng goal sa pagkuha ng bahay. Noong time na yun, basta gusto ko lang kumuha ng bahay. Pero actually, meron naman kami, kila mama, kila papa, pero syempre iba pa rin yung meron tayo, di ba? Kung alam po ninyo ay, di ba, nag-rescue kami ng mga hayop, ng mga pusa, ganyan, ng mga nadadaan-daanan namin sa palengke, yan. So, syempre, yung mga tao doon, hindi din kasi maganda kapag marami ka ng alaga. Like, umabot kami sa 25 or 30 yung pusa namin. Tapos yung aso namin ngayon, umabot sa 5. Madami pa sana, kaso hindi naman talaga din kaya. Tsaka mama ko lang yung nag-aalaga. So naisip ko, what if kumuha ako ng sarili ko, tapos if ever na, kunwari, maireklamo, ganyan. Alam mo naman yung mga kapitbahay, pakikisama na rin yun na ayaw nila ng maraming maingay na pusa or aso kasi nag-iingay din yung mga yan. So, kumuha ako. Basta, subdivision siya, pero hindi to malaki, 100 square meters lang to. So, again, medyo magulo. Ang point ko dito is magulo yung reason ko, basta gusto ko lang kumuha dati. At that time, ang alam ko, ang pinakamalaki na nakita ko na kakayanin ko or feeling ko kaya ko, eto 100 square meters. So, ang reason ko is basta makakuha lang para if ever meron kaming alternate na mapupuntahan sa mga alaga namin. So, yun lang naman yung yung initial. Kaya ako kumuha. Tsaka testing lang kasi yun. Testing na naging totoo kasi nanalo ako. So, kung kayo naman ay gusto mag-invest, pwede naman, di ba? Yung kinukuha nila yung mga foreclosed, tapos ipaparent nila, ang daming ganyan. Tapos yung iba naman nag-house flip, kung yun yung gusto ninyo, mag-invest din na ang ginagawa naman sa house flipping, di ba, bibilin mo yung property ng mababa, aayusin mo, tapos papagandahin mo, then ibebenta mo sa mas mataas na presyo syempre. So, ayan, iba-iba tayo ng goal at ang goal ko lang ay magkaroon ng 100 square meters that time. So, yun.
Ang unang tanong, nag-research ba ako tungkol sa pagkuha ng foreclosed property? Yun lang yung ni-research ko kung occupied o hindi. Kasi kakabasa ko, ang nakikita kong may problema is magpaalis ng tao. So, again, hindi naman tayo lahat pare-parehas na experience at meron naman iba na kwentong pag-ibig na nakapagpaalis ng maayos, 'di ba? Pero kasi syempre, alam mo naman, mas maganda yung wala ka nang poproblemahin pa. Kaya, ayan, bumili ako ng unoccupied. So, ang tinignan ko lang kasi, nung dati kasi alam nyo ba ngayon online na yung sa pag-ibig na pagbibid, pwede ka na magbid sa online. So, dati, yung ituturo ko sana sa inyo, mano-mano pa yon, yung pipili ka sa listahan, tapos magkapadala ka ng sulat sa kanila. Ganon, tinignan ko lang sa listahan kung occupied or unoccupied. Tapos yung sa lugar na gusto ko, yun lang, yun ang ginawa ko, which nakuha ko naman siya, pero hindi ko kasi tinignan yung property. Ang tinignan ko lang yung lokasyon, status nito, sa pag-ibig, as per pag-ibig sabi niya unoccupied. At yung lot size. Eto nga pala, minsan sinasabi nila na unoccupied, pero pagpunta ninyo doon may tao. Yan. Minsan may mga ganon. Hindi ko alam kung bakit. Minsan kasi chine-check nila kung may tao. Pero ewan ko kung bakit yung iba is nakikita nila may nakatira. Minsan actually guys, yung mga nakatira dyan, hindi naman talaga sila yung may-ari dyan. Or hindi sa kanila nakapangalan yung sa pag-ibig. Minsan mga anak-anak lang. Basta pag nakita nila katulad tong bahay na nakuha ko, nakita yata na walang gaanong or wala nang tumitira. So, merong nagbakod bago ko to nakuha. Okay? Kung nag-research ba ako tungkol sa pagkuha ko ng foreclosed property, again, ang ni-research ko lang yung lot size, location, at status kung occupied or unoccupied. Pero ang masasuggest ko sa inyo, napakalaking tulong at napakalaking sa pagdedesisyon kung tignan nyo muna yung itsura ng bahay. Kasi yun ang hindi ko ginawa. Naglalaro-laro lang kasi ako noon. Pero yung 2022, may makakaisip bang bumili ng foreclosed? Sobrang dami ng pagpipilan, sobrang bababa. Naglalaro-laro lang akong saan ako matatanggap. So, sabi ko, sige, magbibid ako. Ang ginawa ko, ang bid ko sa lahat, puro doble. Isa pa yun sa mga pinagagawa ko na parang eksperimento lang, diba? So, pero kasi nanalo ako, ayun, tinuluyan ko na. Ang tip ko sa inyo is, i-research ninyo kung sino yung nagmamay-ari nun. Puntahan ninyo yung bahay. Tingnan ninyo kung may nakatira, tingnan ninyo kung ayos pa ba kahit sa labas lang kasi hindi kayo papapasukin sa loob, syempre may nakatira dun. Awayin kayo niyan, trespassing. Tsaka alam nila na mapo-foreclose na yan, so matapang-tapang yan mga yan. Silip-silipin nyo lang kung gusto ninyo yung itsura, yung kung okay pa ba siya, natitirhan pa ba, baka mamaya tulad ng papakita ko sa inyo o baka mamaya ganyan yung mangyari. So, mag-research kayo tungkol doon bago kayo mag-bid. So, pumili kayo kahit 3 na gusto ninyo, tapos silipin ninyo bago kayo mag-bid. Kasi pag nanalo kayo sa bidding, pag tinext na kayo ng pag-ibig, 3 araw lang yung ibibigay sa inyo. Or, hindi ko lang alam ngayon kasi 2 years ago pa to. Pero dati 3 days lang, kailan ko nang mag-down. Yung pinili ko pala is, meron akong 5% na bond. So, nag-down ako ng pera nun. At bibigyan lang ako ng 3 araw para since nanalo ako, binigyan ako ng 3 araw para magdesisyon. So, yun ang pagkakamali ko kasi sana tinignan ko na yun dati pa. Kung tinignan ko na yun dati pa, di makapag-desisyon ako kung okay o hindi. Hindi ko yun nagawa. So, na-rush ako. 'Di ba? Nag-absent ako sa trabaho para silipin ano ba yung nakuha ko, ganyan. So, ayan. Pangalawang tanong, paano ako naghanda sa mga hindi inaasahang gastusin sa foreclosed property? Actually, ang pera ko lang nung down payment ko. Wala talaga akong paghahanda kasi parang laro-laro ko lang. I mean, may bahay kasi kami. So, parang wala-wala lang. Hindi ko alam kung mananalo ko o hindi. Ito naman ako, ginusto kong kuhanin. Di kinuha ko. Pero ang pera ko lang na nakahanda nun, pang down lang. May pang down lang kami, pero wala na. Wala na talaga. Pero syempre excited ako. Sabi ko, wow, eto, nakikita niyo yung picture dyan na nilagay ko. Yan ang nakita ko. Sabi ko, okay to. Ganyan na ako kaagad. Pero pagpasok ko sa loob, nung may move-in na ako, yun na yung katotohanan.
iyak na. Meron akong konting pang-renovate, di ko naman alam na gano'n yung ay naku, ikukuwento ko sa inyo. Bigat na bigat, eh. Kasi parang malaki-laki din kasi yung nagastos. Hindi nga siya renovation, parang basta mairaos lang, eh. So, papakita ko sa inyo DIY. Medyo ano naman ako, eh, may alam ako sa art kaya ako na lang yung gumagawa ng iba at saka siyempre yung secret. Kami yung nag-aayos dito. Yan, actually hindi ko nga alam, wala palang walang kuryente yan, walang kawad ng kuryente, walang may balance pa. May balance yan sa bahay na yan, tas wala ding tubig. So, sorry hindi ko alam na ganun pala yun. Kasi parang laro-laro lang na, uy, nanalo ko, ganyan. Iyak na ako, iyak. Hi. Tapusin lang natin tong mga questions ko na to Tapos, papakita ko sa inyo yung bahay. Mas beneficial ba ang pag-ibig financing o mas okay pag binili ng cash? Siyempre, beneficial yung financing ng pag-ibig para sa akin kasi wala akong pambayad ng cash. Eh di kung meron, di mas nakamura ako. Siyempre, loan to. Kinuha ko loan, ano pa nga todong 30 years eh. So, yan, talo. Pero, etong napirmahan kong kontrata, alam mo naman, pag bigla-biglaan, ganyan, tsaka pag pala desisyon ka sa buhay, kala mo, kayang-kaya mo, yan. Pero sa pag-ibig naman, pag binayaran mo yung principal, like for example, 1.8 yung bid ko dito, binayaran ko siya like 500,000, kunwari, isang bagsakan. Ibabawas din niya yun, mag-a-adjust din yun sa payment mo. So, walang problema sa pag-ibig yan. Pero pwede naman pababain yung principal. Pag may extra kayo, ang gagawin ninyo, bayaran yung principal para bumaba din ang bumaba yung ano ninyo, years ng babayadan at saka mas bumaba yung ano ninyo sa loan. Ang alam ko merong computation or recomputation uli yun. Okay? In-inspect ko ba ang property beforehand? Nakwento ko na to, hindi ko siya in-inspect. So, nung nanalo ako, dun lang ako nagpunta dyan. At actually, alam nyo ba na ang bid ko dyan, ang price niya, nasa 900,000, 9.6 ganyan. Eh, syempre, nagmamaganda ako. Ginawa ko 1.8, lahat ng gusto ko doon sa listahan, binid ko. Pwede kasing mag-bid ng madami. Lahat ng gusto nyo, i-bid nyo. Ang problema pag nanalo, nung nanalo ako, doon ko palang tinignan. So, doon palang, actually, hindi nga inspect ginawa namin. Pagdaan ko nung umaga nung nanalo ako, dinaanan namin, eto na ba yun? Eto na ba yun? Tapos, hindi pa ako, sabi ko, tingnan mo akong okay na, sabi niya, okay na yan. Ayan. So, binayaran na namin yung down payment. Tapos, nung nandoon na ako sa pag-ibig, sabi sa akin, sure po ba kayo na kukunin ninyo? Ang mahal ng bid ninyo, sa totoo lang, mahal talaga yung sinasabi na doble. Mahal talaga, imagine niyo yung value ng bahay. 900,000 plus lang yung, kumbaga, ano niya, total na price niya. Start ng bid 900 plus thousand. Ginawa ko doble, 'di ba? Hindi ko man lang ginawa 1 million, hindi ko man lang ginawa 1.4. Kasi ano lang 'to laro, parang testing lang sa akin, nanalo. Dinoble ko kasi, yun naman kasalanan. Pag dinoble mo talaga, malaki ang chance mong manalo ka. Pero malita ko ngayon, yung iba talaga parang doblehan na talaga yung labanan. Hindi ko lang sure Try po ninyong mag-bid ngayon para malaman natin. Kasi dati may nananalo ng, kunwari ang price ng bahay is 1,000 or like 1 million, sorry, 1,000. Kunwari ang price ng bahay 1 million, ang dinagdag ng nila 200,000. So ang bid nila 1.2 million. Nanalo sila. O, di ba? Ako 1.8. Sabi sa akin nung sa pag-ibig, "Ma'am, sure po ba kayo na kukuhanin ninyo yung bahay ko?" "Opo, eto na nga, nagbabayad na ako ng down payment." "Nakita niyo po ba yun sa bahay?" Sabi ko, "Hindi naman po pwedeng pumasok, pero okay naman." Sabi niya, "Ma'am, wala yung pinto." "Walang pinto, walang bintana." Sabi ko, "Walang pinto, walang bintana?" Parang, ayan sa picture na pinicturan ko, parang may bintana naman. Pero alam niyo ba, magugulat kayo, yung bintana ng bahay, yan lang pala talaga.
Walang pinto talaga, guys. Wala siyang pinto. Yan, so ang gawin ninyo is silipin ninyo ng silipin lalo na pag unoccupied, baka matanaw-tanaw ninyo, silipin ninyo ng silipin, baka makita pa ninyo yung ibang problema sa bahay. Kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi naman ganun ka, kumbaga seryosohan sa akin kasi meron naman kasi kami talagang bahay. Pero nagustuhan ko siya dahil nakuha ko yung 100 square meters. Kasi nga, kapag kukuha ka sa developer, yung mga nag-aalok ng mga bahay sa real estate, hindi ako pwedeng ma-approve ng 100 square meters dahil sa sahod ko, sa pag-ibig pwede. O, di ba? Di nagawa ko dahil sa pag-ibig. Ayan. May pagpo-promote pa. Thank you, pag-ibig. Sunod, may kakilala ba akong realtor or attorney na tumutulong sa akin sa pag-bid? Wala. Ang una ko lang na ginawa is nagbayad ako ng maglalakad para sa akin kasi tamad ako. Gusto ko yung parang okay na po ako na Siya na yung pinalakad ko. Meron kasing ganun ako nakita sa Facebook nung time na yun. Alam niyo naman, sa Facebook nung pandemic, lahat ng racket gagawin. So, meron tagalakad na siya yung magpapasa, like authorized representative. Yun ang unang pagkakamali kong ginawa. Kasi alam niyo kung bakit? Huwag na kayong kumuha ng ganun. Hindi niyo kailangan yun. Magbabayad pa kayo ng mahal. Ang usapan namin, 3,000 lang babayaran. Tapos siya na ang maglalakad. Balik-balikan, ganyan. Hindi ko alam na maniningil pa siya ng pamasahe pag natalo sa... Sabi niya kasi only bid yun eh. Kumbaga, hanggat hindi ka na nanalo sa gusto mong bahay, ibibid kita ng ibibid. Eh, hindi ko naisip na need pa pala niya ng pamasahe. So, natalo yung unang tulong niya sa akin na bid. Ngayon, gusto niyang maglakad uli ng bid ko at humihingi na naman siya sa akin ng magkano. So, sabi ko, parang pineperahan na yata ako nito. So, guys, etong ginawa ko, nanalo ako dito nang hindi ako kumukuha ng taga-ayos. Kaya nyo yan, kayo lang ang mag-bid, itry ninyo. Hindi nyo kailangan magbayad na mahal. So, yun ang pagkakamali ko. Huwag nyong gagawin. Kasi nanalo ko ng bahay dito sa Pag-ibig nang ako lang yung gumawa. Sabi ko nga, laro-laro lang. Hindi ko alam naman nanalo ko, pero nanalo ako. Sunod, paano ako nag-budget sa repairs and renovations? Uulitin ko, walang budget. Alam nyo ba? Tingnan nyo yung bahay na yan. Wala yung bakod talaga na, yung bakod na rehas-rehas lang yan. At yung gilid niyan ay wala din. So, hindi ko in-expect yon. Hindi namin in-expect yon. So, most of mga dito is, although may tumulong sa akin na affordable, si Kuya Richard, para mairaos lang yung kaya kong budget, nagkaroon ako ng bakod. 2 gilid yun isa sa harap at isa sa gilid na bakod. Yung full na bakod na yun, nakikita ninyo to. Buong yan and gilid. Ginawa niya. Hindi ko nasasabihin kung magkano, pero maiiyak kayo. Pero mura na yun kasi sa ibang, sobrang mura nun. Ayun. Mamaya natin pag-usapan yung repairs and renovations kasi most of the, dito, bukod sa tulong ni Kuya Richard para lang magkaroon ng hagdan, para lang magkaroon ng kuryente, is kami yung nag-aayos. Papakita ko yung design, yung design na ginawa ko, DIY lang yan, huwag niyong pipintasan na. Sunod, anong pagkakamali na nagawa ko or muntik ko nang magawa at paano ito maiiwasan? Pagkakamali, ang sabi nila, wag daw mag-bid ng malaki. Kasi kung tutuusin, pero alam nyo, okay na yan sa akin yung 11,000 na bid sa panahon ngayon, etong 100 square meters, yun lang binabayadan ko. Parang wala ka na makukuhang ganyang klase ngayon. So, pero sabi nga nila, wag kang mag-bid ng malaki. Wag mong, kasi ako, sa totoo lang, need kong magkaroon ng, ano bang tawag doon? Co-borrower dito. Ngayon, ang maipapayo ko sa inyo, mag-bid kayo ng sapat lang at yung sigurado yung kaya ninyong mabayaran buwan-buwan. Kasi hindi nyo rin naman gugustuhin na mahila or mahila yung, hindi, kotse, ma-foreclose uli. Kasi pag hindi yun nabayaran, katulad ko, parang talagang tinodo ko yung pagbibid ko. So, ayun, mas maganda na yung masisigurado ninyong kaya nyong panatilihin ng pagbabayad ng regular para hindi rin mawala siya sa inyo. At
isa pa sa naisip kong pagkakamali, kung makikita ninyo yung bahay, mamaya papakita ko, kung makikita ninyo yung itsura niya, hindi din siya kasi kaaya-aya talaga. So, nung pasok na 'to nung unang beses, unti-unti ako nawalan ng gana. Unti-unti ako nawalan ng gana kasi parang hindi ito yung inaasahan ko, ang daming realization na dapat siguro hindi ko na kinuha, bigla akong nalayuan. Alam niyo kapag napapangitan ka kasi sa lugar, parang ayaw mo ng pumunta, ganyan, tapos wala kang pampagawa. Yan, biruin niyo, walang bakod, walang bintana, nung mga unang months namin dito, sila mama nagtiyatiyaga na alam niyo ba natutulog kami dito kahit walang bakod, kahit walang pinto. Promise, gano'n kami, sama-sama naman kami dito. Yan. Ano pa bang mistake? Masyadong pagpapaganda. Siyempre babae ako, 'di ba? So, gusto ko kahit papaano aesthetic tignan, pleasing sa mata. Kaso hindi. Ang problema kapag pinilit mong pagandahin or maglaan ka ng pera sa pagpapaganda, like gusto mong maganda yung walls, gusto mong naka-finish, ganyan, kailangan mo talagang gumastos. Nung mga time na yun, medyo gastos ako ng gastos. Tapos dumating sa point na mawawalan ka rin ng mga pambabayad sa susunod. So, yun ang iwasan ninyo. Kung ano ang nakuha ninyong estado ng bahay is i-improve nyo muna siya para matirahan nyo muna. Kung wala kayong pampagawa, tiis-tiis muna, 'di ba? So, ako naman, ang ginawa namin is hindi gumastos ng malaki or I mean, napaggastos na rin ng malaki pero hindi siya gano'n katulad ng gusto ko mangyari na itsura ng bahay. Pero at least, para sa akin, maganda na siyang tirahan. Yung, kumbaga, style na gusto ko is nakalabas na or lumalabas na. So, ayun. Papakita ko sa inyo yung improvement mamaya. Tapos, sunod, signs. Mga signs na auction na red flag. Siguro ito, pag may napapansin kayo sa bidding na lagi siyang nandoon. Meron ako napansin na bahay dati, bid ako ng bid, diba? Sabi ko, ba't kaya lagi nandoon to? Tapos pinatignan ko sa kasamahan ko kasi malapit lang din siya doon. Sabi ko, daanan mo nga to, tapos silipin. Kasi parang ilang beses ko na siya nakikita sa listahan. Same na bahay. Tapos sabi sa akin, Miss Ann, ang problema kasi, dun masungit yung nakatira. Parang ganyan. Tapos ang dami-dami na daw, tinanong ko yung katabing bahay, ang dami-dami na raw na pumupunta doon, inaaway nung inaaway nung nakatira doon. So, posible kasi na siguro yung property na yon is may ongoing pa na kaya nandoon siya lagi sa listahan ng pag-ibig and hindi umaalis yung may-ari or basta may issue. Kapag nakikita ninyo yung bahay na laging nasa listahan ng pag-ibig, huwag nyo nang kuhanin. Kapag hindi naman kayo nananalo, alam ko naman lagi ninyong makikita yung bahay na yun sa listahan. Kaka-check nyo sa list. Maaano nyo na, parang nandun na to dati sa listahan ng pag-ibig. Meron kasing ganun. And yun nga, meron talagang hindi umaalis dahil merong something like, meron pang dispute. Yun. Sunod, mga hindi inaasahang gastos after manalo at paano ko to i-handle. Depende kasi sa bahay na makukuha ninyo. Sa akin, hindi inaasahang gastos. Bakod. Wala siyang bakod. Nakikita ninyo yan. Tsaka dyan sa gilid, wala. Walang pintuan. Walang kuryente. Kasi nalaman ko na ang nakatira pala dito dati ay parang nag-a-addict or something tapos natukhang siya. So since 2016 yata wala na nakatira. Tapos parang naging pugad siya ng mga prostitute, ganyan. Bumubulong. Naging pugad siya ng prostitute, ganyan. Prostitution. Tapos marami daw mga addict dito sa bahay na to, sabi. Na napagtanungan ko. Doon na ako nag-research ng history nung nanalo na ako. So wag niyo yung gagawin. Ayan. Yan, binubulong-bulong pa kala mo naman. Ayan, walang tubig. Yung kawad ng kuryente ninakaw. As in, empty siya talaga. Tubig, wala din. May utang pa yung dating may-ari dito and hindi ko siya mapawave sa Meralco. So, ako nagbayad ng Meralco bill niya. Plus,
yung pagpapa-open ko pa. So, hindi ko inaasahan yun. Nababayaran ko pala kung magkano yung iniwan niya ditong ano, bill, eh, malaki-laki din yun. Sa ano naman, sa tubig naman, since parang bagong kabit uli, nagbayad ako ng 10,000. Tapos, ayun, alam mo yun, mabigat pa din yun kasi hindi nga mga inaasahan. Malay ko ba na kailangan talagang ano, tignan lahat yan. Hindi ko iniisip na gano'n. Siguro pag kumuha kayo ng occupied, eh, hindi nyo po problemahin yun pag occupied. Kasi alam nyo, ang kaibahan naman kasi sa occupied is, malaking chance na livable yung bahay. May nakatira kasi. Kumbaga, well-maintained or di well-maintained, pero pwede mong tirhan. At saka sigurado may kuryente, may tubig yan, ganyan. Hindi katulad pag unoccupied, abandonado, eh, malay ko ba na ganun. Nung nag-sink in sa akin yung reality niyan, nung nandirito na ako sa loob at wala na akong pera. Yan, wala ding gamit. Tapos alam nyo ba, pagpasok ko dito, meron pang, nagtataka ako, every time na pumupunta kami dito, nung wala pa siyang pinto, laging may mga pagkain ng aso. So, okay lang sa akin yun. May asong 3 nilalagay. Tapos, parang may natutulog dito. Kasi, kung kailan kami dumarating, doon siya hindi pumupunta. Parang ganun. Kasi, namumove yung mga, sabagay, gamit niya yun eh. May gamit kasi dito. Meron daw tumitira na matanda dito. Tapos, sabi niya, sa kanya raw yun. Pero, eventually, pinaglalagay ko sa labas yung mga gamit niya. Kasi, amin na to eh. Meron na akong papel. So, ayun. Nasabi ko na 'to sa inyo, anong advice ko sa halaga ng pag-bid. Actually, pag doble nga daw is malaki na, masyadong malaki na yon. So, mag-bid kayo. Merong kwento kasi sa pag-ibig, merong iba nakakuha ng bahay na 100,000 lang dinagdag nila dun sa start ng bid price, alam mo yun. So, maswerte sila. Mura lang yung babayadan nila. Ako kasi, dinoble ko. Usually, pag doble is talaga makukuha mo yun. Pero hindi rin maganda kasi baka mamaya hindi ninyo mabayaran ng dire-diretso. 'Di ba? Etong bahay na 'to 900,000 lang, ginawa kong 1.8, eh, imagine niyo kung 1,000,000 lang 'to, 'di magkano lang babayaran ko kada buwan. Eh, ang problema naman hindi ko alam kung magkano binid ng iba kaya dinoble ko. Actually, batch yun. Lahat ng bahay na gusto ko binid ko ng 1.8. Ayan. Ano ang misconception sa pagkuha ng foreclosed property? Misconception? Pag kukuha ka ng foreclosed na property, sabi nila parang wala ka kasing pera, ganyan, pang ano lang, hindi mo kayang kumuha. Yun ang actually nasa isip ko rin dati, hindi mo kasi kayang kumuha. Pero ngayon, practicality na lang. Dahil katulad nito, nakakuha ako ng ganito. Malaki na po kasi sa akin to 100 square meters. Sorry, kung mas malaki yung tinitirhan ninyo, okay yan. Usually, na-approve lang tayo mag ilang square meters lang. Usually, 60 square meters, 75 square meters, mga ganyan. Ako kasi 100 tong nakuha ako. So, hindi ako na-approve ng ganito sa pag kumuha ako sa developer. Although meron nagpakuha sa akin one time, yun nga yung binabayaran ko ng 28 to 32,000 kada buwan. Pero yun nga, hindi ko siya na-maintain. Imaginein mo, kapareha siya ng size nito, pero yun, nag-range ng 28,000 to 32,000 per month, samantalang ito 11,000 lang. So, mas okay na to, 'di ba? Tapos sabi nila, kasi may time na na-down talaga ako kasi sabi ko sa kaibigan ko, ayoko na ayoko na yung nakuha ko, bigla akong nalayuan. Kasi nga pangit ang itsura, tapos dami ko ipapagawa. Tapos sabi niya sa akin, ano ka ba? Pag kumuha ka ng bahay sa developer, yung, kumbaga, pag pwede ka nang mag-move nun, hindi mo rin magugustuhan yung layout niya as in general. May papabago at may papabago pa rin daw ako. So, ganun lang din daw yun. In-example niya sa akin yung kinuha niya na bahay na maayos nga pero nagli-leak yung ganyan. So, magpapaayos at magpapaayos pa din sila. Magpapa-extend sila, magpapalagay sila ng second floor, sabi niya sa akin. So, it's just the same. Alam mo yun, masaya ako dahil may mga kaibigan ako na nagpaparealize sa akin ng ganun kasi gusto ko na talagang, kumbaga, inisip ko na
wag nang ituloy. Dumating na ako sa point na gano'n. So, ang mai-advice ko sa inyo is trust the process. Ako naman kaya ayoko na siyang ituloy dahil hindi ko gusto yung feeling at itsura ng bahay. Pero dahil sa mga support ng mga kasama ko dito sa bahay, family, maganda na siya ngayon. Mas ginugusto ko na ditong umuwi at tumira. Actually, maganda dito ngayon. Ang lamig, ang lamig. Baguio feels, ano. Malamig siya. Maganda dito sa amin. Tsaka tahimik. May na-encounter ba ako na fraud or scam related sa pagkuha ko ng foreclosed? Wala naman. Wag ka lang, yun lang yung siya yung nag-aayos or maglalakad para sa'yo pag busy. Kasi feelingera ako ng feeling busy ako. Ayoko na mag-isip kung paano. Basta, so siya ginawa kong authorized representative. Siya yung binayadan ko ng binayadan. Pero, wala hindi naman din nanalo. Ako, nung ako mag-isa yung gumawa at trumabaho nun, di nanalo. Yan. So, mananalo kayo. Kayo ang trumabaho. Huwag na kayo magbayad sa iba. Diretso kayo sa pag-ibig. Mag-bid kayo. Kayo ang mag-try para malaman nyo yung proseso at hindi kayo maloko. Tips sa pagkuha ng bahay. Siguro tignan ninyo muna yung paligid. Kasi makikita nyo naman yun agad kung magulo yung paligid, di ba? Mamaya meron ng mga nagsasaksakan sa labas, ganyan. Meron kasing ganun, di ba? Tingnan nyo muna yung paligid kung feeling nyo ba safe to, ganyan. Kasi ito subdivision tong nakuha. Nakuha namin subdivision to. So, pero ang napansin ko sa mga bahay, tingnan nyo rin yung mga katabing bahay or yung mga itsura ng bahay. Kasi sabi ko, bakit kaya ganito yung bahay dito? Laging may mga, parang laging close yung, anong tawag doon? Nakasara yung bahay, may rehas, ganyan. Parang for safety ba nila? Parang sa tingin ko, ba't kaya parang nakakulob yung mga bahay or may mga rehas, ganyan. Tapos nung eventually, nakausap ko na yung mga nakatira. Sabi nila, kasi baka may pumasok, ganyan. Dati daw may ganyan. Pero nung tumira naman kami dito, walang pinto, walang bintana. Tapos, wala pang bakod. Walang nangyari sa amin. Walang kuryente, guys. Walang kuryente dito. Solar lang ginagamit. Ewan ko ba ba't namin ginawa yun? Pero masayang experience. Walang kuryente, promise. Nung hindi pa ako makapagpakabit ng Meralco kasi ang daming papel na lalakarin. Solar light ang binili ko. At hanggang ngayon, gumagana pa siya. Naisip ko mag-vlog ako tungkol sa mga DIY ko dito sa bahay. Tsaka yung solar light at tsaka mga binili kong mga murang materials. Yon. Yung solar ko, mga solar ko, hanggang ngayon gumagana pa siya. Kasama pa rin siya hanggang ngayon. Samantalang yan ang unang ilaw na, siya ang unang nagbigay ng ilaw dito sa loob namin. Naks. Yan. So, papakita ko na sa inyo yung itsura ng bahay. So, wag niyo yung lalaitin na. Hindi, kalait-lait naman siya talaga. Pero, pakita ko din sa inyo yung parang naging inspiration na bahay ko na itsura at yung ginagaya kong bahay. So, eto na. Bali ito, yan. So, nasabi ko naman sa inyo, di ba, yung bahay na gusto ko ay, actually, yung unang bahay na kinuha ko sa developer na sinasabi ko sa inyo, medyo ganito yung itsura niya. Yan. So, ang ganda, di ba? Kaso mabigat nga, kaya, in short, hindi ko na kinaya. At, tingnan na natin ang bahay na nakuha ko sa pag-ibig. Ito po. Yan. Ito ang unang picture ko dyan sa bahay na yan nung nanalo ako. Kaya sabi ko may bintana naman. Hindi ko naman nakita na na walang pinto. Ayan. Kita nyo. Yan siya. Yan. May bintana naman hindi ko lang nakita na wala daw pinto. Malay ko ba na walang pinto yan? So, sa akin, okay na yan. Sunod, yan. So, nung nag-move in na ako, yan na yung mga nakita ko. Tingnan ninyo. Ito na yung realidad. Excuse. Yan. Yung CR, di ko sinisilip. Sabi ko sa kapatid ko, siya na lang mag-ayos. Arte-arte. Yan, ganyan na itsura. Tapos,
etong nakikita ninyo dito, wala na yan, wala ng kuryente, wala na yung, anong tawag niya? Tawag nila dun? Kawad ng kuryente. So, ninakaw na nga daw. Yan. So, naisip ko kahit papaano may tumitira kasi may mga, 'di ba? May mga ano may mga naiwanan siyang mga gamit. Yung matanda yata na tumitira din dito kasi tinan niyo meron pa mga toyo, meron pa mga lutuan. So, yan naaabutan namin na ganyan. Yan, eto yung problema ko kasi sabi ko ba't kulay blue etong part na 'to is naka-finish siya 'di ba kulay blue. Yung kabilang part niyan walang finish so bako-bako. Tapos yung lapag niya parang kulay pink. Tapos yung isa namang, wall niya, iba naman ang kulay. So parang nanakit yung mata ko. Tapos nagtanong ako, "Magkano po magpapintura?" Naku, 'pag pininturahan kailangan ifi-finishing pa daw, ang daming babayadan. Yan, tingnan niyo itsura ng bahay na nakuha ko. Gaya nga ng sinabi ko, ang goal ko lang naman ay magkaroon ng kumbaga malilipatan yung yung mga pusa. Eventually, yung mga animals namin. Pero siyempre, iba pa rin yung feeling kapag ganyan yung inabutan mo. Pero nagpapasalamat ako, yun nga kasi kahit down na ako, yung mga kaibigan ko at lahat na nakapaligid sa akin, even my family ay tumulong at silang nag-ayos actually, sila. Yan. Yan. O tingnan niyo wala pang kisame, 'di ba? Tapos eto naman kulay cream yung wall niya. Yan. Ano siya single detached. So, nasa gitna yung bahay namin. Meron kaming parang garden sa paligid. Yan. Healthy yung lupa dito magtapon ka lang ng tutubo na yan. So, magandang lugar to. Yan. Yan ang itsura ng aming bahay. Yan. Uy, may tao. Yan. Unang pasok namin yan. Yan. Sobrang gandang-ganda na ako. Hindi naman sobrang gandang-ganda, pero mas gugustuhin ko dito kasi nakaka-relax na siya. Para sa akin So, ayan, sila mama nag-ayos. Yan yung unang pasok namin dyan sa bahay. Tingnan nyo, di ba? Gugustuhin nyo ba? Paano nyo titirhan yan papasukin kayo, ultimo aso makakapasok. May 3 aso pa nga sa loob niyan. So, pero natutulog kami dito nung medyo inaayos na nila. Natutulog kami dito kahit walang bakod. And safe naman siya. Yan. O, di ba? Anong gastos yan sa tingin nyo? Yan kapatid ko, sabi ko sa kanya, ikaw na mag-ano dyan sa CR kasi alam mo naman puro kaartehan. Yan, ayokong sumilip. And salamat sa kapatid ko dahil siyang buena mano sa CR na yan. Yan, pinicturean ko talaga. Taga-picture lang kasi Yan. Nung medyo nalinis-linis na siya, ito yung mga puno, yung malunggay. Sabi ko kasi kay kuya, yung pinapagawa ko, kuya, ayos naman yung mga puno dyan, pakitanggal. Hindi ko alam pati yung malunggay tinanggal. Yan. So, wala mga kaawad ng kuryente. Yan, sira. Ito. Ito pala yung picture nung inspiration. Ito na lang yung ginawa kong inspiration house. Kasi, meron akong gustong style. Ang kaso nga, wala akong pambayad noon, pampinta sa wall. Kasi sabi nung gagawa, kailangan daw naka-finish lahat para mapinturahan. Kulay blue yung kabila. Anong kulay yung kabilang side? Tapos, yung kabila walang finish. So, hollow blocks talaga. Sabi ko, ang sakit sa ulo. Kaya ang ginawa ko, sa ayaw nila at sa gusto, bumili ako nung 3D wallpaper. Alam niyo yun, sa TikTok, ganyan. Kung gusto niyo isa-send ko yung link sa inyo kung magandahan kayo. Pero parang alam mo yun, para lang
para lang maging uniform yung kulay sa buong bahay. Kasi sabi ni mama ko mas maganda raw sana if puti lahat para maliwanag. Ang problema nga, hindi puwedeng mapintahan ng puti kasi hollow blocks yung iba, naka-finish, 'di ba? So, hindi siya pantay-pantay, malaki-laking gagastusin para mapantayan lahat. So, ang ginawa ko dinikitan ko ng dinikitan ng wallpaper. Dinikitan ko ng dinikitan ng wallpaper 'yan. Pakita ko sa inyo kung anong itsura nung pumasok kami, wait lang. Sunod, wait lang ulitin natin, 'yan. 'Yan yung loob, 'yan. Okey, so ngayon eto na siya. O pagpasensyahan niyo na yung itsura, pero yung sinasabi ko sa inyo na brick wall na wallpaper, 'yan pinilit ko na lagyan lahat 'yan para maging uniform yung itsura dahil hindi ko talaga gusto yung kulay blue actually itong lapag kulay pink, medyo pink yung tiles, eh. So, gusto ko kasi yung alam niyong Las Casas, ambisyosa. So somehow may gano'ng feels yung gusto ko kahit alam mo na parang fake, I mean parang alam mo na fake 'to, pero gano'n kasi yung iniisip ko yung 3D, may 3D na wallpaper na kulay puti naman. Ang problema alam mo 'di ba mura lang naman yang wallpaper na 'yan, mura lang 'yan and over time magfe-fade 'yan. Yung puti alam mo naman na maninilaw-nilaw, alam mo 'yun? So 'yan talaga yung best na naisip ko, wala ng iba, ayoko ng pink, ayoko ng blue. So 'yan ang napili ko na wallpaper para sa bahay. So buong bahay ay nakabalot sa ganyan. So at least yung mga dumidikit kasi siya kahit hindi flat yung wall mo, kahit hollow blocks lang or concrete lang, didikit siya. So hindi mo mahahalata na hindi siya pantay-pantay. Kesa diyan kulay blue, tas kulay cream yung kabila, tapos bako-bako yung kabila. Alam mo yun, paano mo siya papagandahin, 'di ba? Eh hindi ko pa nga siya kayang ipaayos that time. So, 'yan muna ang nilagay ko. Magkano lang nagastos ko dito? Siguro 4,000 lang lahat-lahat ng 'yan. Ako yung nagkabit. Kasi matigas ulo, dapat talaga ganyan ang ikakabit kahit ayaw nila. 'Yan ang ikakabit natin. 'Yan. Tapos, yung mga blinds na 'yan, kinuha lang 'yan, second hand lang 'yan. 'Yan yung mga unang picture diyan. Etong tablecloth diyan lang sa palengke binili. Wala, kumbaga low cost muna, hindi muna gagastos dahil eventually siyempre may balak kaming ipa-second floor 'to at pataasan pa 'to. So dun yun mapupunta, 'yan. Alam niyo yung mga upuan namin, yung sofa namin is tinapon lang 'yan ng nagre-rent sa tita ko. So pinagawa at dahil hindi kasya sa bahay nila papa, dito napunta. Tapos pati yung kama, yung umalis na nagre-rent sa bahay ng tita ko, eh, kinuha na lang namin. So, maganda din. Lahat ng kumbaga yung pinakagamit dito is lang, hindi namin binili. Mga second hand lang yang mga 'yan. So ngayon, eto na ang itsura niya. 'Yan, nilagyan ko ng paintings ko para ang bahay is lalong gumaganda kapag merong artwork. Yung artwork na yung original ba, yung mga may pirma-pirma. Lagyan niyo yung bahay ninyo kahit CR ninyo, guys. Lagyan niyo ng mga original paintings ninyo or bili kayo para magkaroon ng buhay at gumanda ang inyong mga bahay. Bakit kailangan yun mga gawa ng tao? Kasi yung mga printed, yung mga walang gaanong value yun, yung mga nape-print lang. Hindi ko naman sa yung mga printed na madali lang kasing kopyahin yun. Unlike yung painting talaga ng acrylic, katulad nito, ginawa ko.
alam mo yon, kumbaga unique siya, unlike yung mga printed lang. Tsaka sabi nga nila yung artist is mako-connect mo ang emotions mo dun sa artist na yun. Unlike 'pag bumili ka ng artworks nila, original na gawa nila, unlike 'pag bibili ka lang ng mga printed or mga kopya-kopya lang, alam mo yun, walang emotions dun. Malalaman niyo naman yung original na artworks, punta kayo sa mga art gallery o kaya diyan sa mga sa mga may nakikita nga ako sa tabi-tabi nagtitinda ng paintings nila, eh. Lagyan niyo yung bahay niyo ng ganyan para magkaroon ng buhay at gumanda pa. So, etong part lang na 'to yung pinakita ko sa inyo ngayon, Etong wallpaper, tignan ninyo, halata siyang nakadikit, pero 'pag tititigan mo lang, 'pag malayo, okay na. Mas okay na ako sa ganyan, kaysa yung masakit sa mata na na blue, tapos maduming wall, tapos hollow blocks yung iba. So, okay na ako sa ganyan. Eto pala yung, painting ko, isinabit ko na diyan, 'yan. 'Yan, so ayan po, 'yan ang development sa bahay na nakuha ko sa pag-ibig. Hindi ko mapakita pa yung iba kasi kasalukuyan pa rin kami nag-aayos. Pero gusto ko kasi yung ganitong itsura, yung parang vintage na itsura. So nasusunod naman lahat ng gusto ko. Ah, ano ho ang masasabi ninyo? Magbigay din kayo ng tips, no, kung anong mga pwedeng gawin. Pero actually, gusto ko ipakita kasi meron din akong inaayos din namin yung sa garden. Garden, yaman. Ano bang tawag do'n? Basta yung taniman na lang 'no, 'pag garden kasi social, hindi naman tayo social. Yung extra space na pinakita ko sa inyo sa video kanina, mga ano 'yun, tinataniman namin ng mga halaman, tapos yung ibang part do'n parang gagawin na tambayan, ganyan. On process pa lahat, guys. So, ang maipapayo ko lang is matuto to trust the process at magtiyaga na alam mo yun, kasi 'di ba sabi ko sa inyo, iniiyakan ko 'to dati na bakit nakuha ko pa 'to, nawawalan na ako ng gana, ang layo-layo pero kundi dahil sa mga kasama ko na nagtumulong i-appreciate ko kung anong meron and to trust nga the process na unti-unti. Hindi mo puwedeng pilitin yung sarili mo na pagandahin kung wala ka naman talagang 'di ba? Mas maganda na unahin mo yung pera ninyo, unahin yung bayaran yung loan kung loan ang kinuha niyo sa pag-ibig, unahin niyo kasi baka mawala pa sa inyo 'yan, eh. Yung iba kasing nagkakamali do'n pagkakuha ng bahay, paganda ng paganda. Ngayon, kakapaganda nila ng bahay, pinatayuan ng ilang floor na wala na yung pambayad nila sa amortization, o yun. Tingnan ninyo kaya may ibang mga na foreclose na magagandang bahay kasi dun nila nilaan yung pera. So, ngayon, matutong kayong magtiis at yun, trust the process na eventually, yung bahay na nakuha ninyo, dahil ito naman talaga yung ginusto ninyo, eh, 'di ba? Napasa inyo din. So, ano lang 'yan, kumbaga in time, 'di ba, mangyayari din yung lahat. So, katulad niyan, kung inisip ko na bitawan ko na lang 'to noon, 'di wala na kaming ganito ngayon. Ngayon ang saya-saya dito, ang lamig-lamig, malapit sa 7-Eleven. Alam niyo ba paglabas diyan 7-Eleven na. Yun talaga 7-Eleven, may palengke na. Ilang tumbling lang palengke na. Pagtawid mo ng palengke may police station. Tapos although wala yung mall na like SM, ganyan, malayo, pero may Pure Gold, may Robinsons, o 'di ba, ano bang hanapin mo? Malapit talaga, malapit kami sa palengke. Yun ang kagandahan, malapit sa lahat, pati ospital. So, 'di ba, blessing pa din 'tong bahay na 'to. Medyo na lang kasi ako dati kasi siyempre paano mo titirahan kung gano'ng itsura, 'di ba? Tas hello, uuwi ako dito araw-araw tas gano'n. Ang arte. Pero ayan, maganda na siya ngayon at paganda pa siya ng paganda. Siyempre habang tumatagal, nagkakaroon tayo ng idea kung anong gusto nating gawin sa part na yun, 'di ba? Alam mo yun, kahit papaano, nagagamit ko yung aking design skills. Tsaka yung mga halaman ko papakita ko sa inyo, yung itsura ng bahay, itsura ng kabuuan, ipapakita ko sa inyo 'pag maayos na. Yung part lang ng sala yung pinakita ko kasi
ayoko pang ipakita yung ibang part kasi hindi pa siya maganda. Pero overall, masaya na ako dahil eto na yung nakikita ko. Eventually, makapagpa-second floor pero sobrang tagal pa nun. Marami pa kaming aayusin dito kasi loob pa lang yung naaayos namin. Susunod pa sa may kusina. Meron kaming kusina diyan sa likod. Nasa likod yung kusina. Dito nga, yung nakita nyo kaninang para isa pang part dito sa kabilang gilid. Wala pang nakalagay diyan, puro damo. Sa susunod gagawan ko ng iisipan namin kung anong puwedeng gawin diyan. So, marami kaming space dito, 'no. Hindi pa dinadala yung mga pusa ni mama. Sina mama nandun pa sa bahay. So ayun, mag-comment po kayo, ano po masasabi ninyo? Ano po yung tanong ninyo, baka masagot ko. Please comment down below. Sa susunod pag-usapan natin papaano mag-bid, kasi bago na yung bidding ng Pag-ibig. Ano na siya, online na. Meron ng makikita niyo na do'n yung bahay, may picture na silang ipino-post. So maganda, 'di ba? 'Yun ang pag-usapan natin sa susunod. So sana po ay meron kayong nakuha kahit papaano sa mga pinagsasabi ko. Magandang araw po sa inyong lahat.